Si Andrea Villamor, 27 taong gulang, ay isang abogadong bagong graduate mula sa isang prestihiyosong unibersidad sa Maynila. Anak siya ng dating guro sa elementarya, si Aling Corazon, na namatay 2 taon na ang nakalilipas dahil sa sakit na hindi nagamot ng maayos dahil sa kakulangan ng benepisyo mula sa gobyerno ng kanilang bayan. Mula noon, nag-alab sa puso ni Andrea ang matinding hangaring ipaglaban ang katarungan, lalo na para sa mga karaniwang mamamayang inaapi at nililinlang ng mga taong dapat sanay naglilingkod sa kanila. Sa kabilang banda, si Kongresista Ramon de la Cruz, 65 taong gulang, ay ang taong hawak ang kapangyarihan sa buong distrito nila. Sa labas, siya'y kilala bilang mabait, mapagmahal sa mga mamamayan, laging nakangiti sa mga litrato sa posters at flyers tuwing eleksyon. Ngunit sa likod ng mga closed doors ng kanyang opisina, si De La Cruz ay sangkot sa malawakang katiwalian, pagnanakaw ng pondo para sa mga proyektong pangkalamidad, pandaraya sa mga programang pantulong sa mahihirap, at pakikipagsabuatan sa mga pulis upang itago ang lahat ng kanyang kasalanan. At narito rin si Kapitan Ernesto Bautista, ang hepe ng pulisya sa kanilang lungsod, isang taong matagal nang naging tuta ni Kongresista De La Cruz. Bawat reklamo laban sa kongresista, siya ang unang bumubura ng ebidensya, nagtatakip ng katotohanan, at nagpapahirap sa mga naghahain ng hustisya. Bago tayo tuluyang sumisid sa kwento ni na Andrea, Kongresista De La Cruz, at Kapitan Bautista, hayaan niyo muna akong mag-abot ng maliit na paalala. Kung nasisiyahan kayo sa mga kwentong tulad nito, mga kwentong puno ng damdamin, katotohanan, at aral na maaaring makaugnay sa ating lipunan, huwag kalimutang mag-like, mag-share sa inyong mga kaibigan at pamilya, at syempre, mag-subscribe sa channel na ito para hindi kayo mahuhuli sa mga susunod pang kwentong aming ihahatid. Ang inyong suporta ang siyang nagbibigay buhay sa mga kwentong tulad nito. At habang tayo'y naglalakbay pa lang sa simula ng kwento, gusto ko ring malaman kung saan kayo nanonood ngayon, i-comment nyo po sa baba kung anong bayan o syudad kayo galing. Gusto kong makita ang inyong mga pangalan at lokasyon habang kasama ninyo akong naglalakbay sa kwentong ito. Ngayon, bumalik na tayo sa ating kwento. Isang mainit na hapon noon sa buwan ng Marso nang unang dumating si Andrea sa bayan ng San Rafael, ang bayang kanyang kinalakhan, ngunit iniwan niya nang siya'y pumasok sa kolehiyo sa Maynila. Bitbit niya ang isang maliit na maleta at ang bigat ng alaala ng kanyang ina. Habang naglalakad papunta sa lumang bahay nilang kahoy na matagal nang hindi inaalagaan, napansin niya ang mga pagbabagong naganap sa bayan, mga bagong gusali, mga nakabanner na larawan ni Kongresista De La Cruz, at ang mga taong parang natatakot pang magsalita ng malakas sa kalye. Ganito na pala ang nangyari dito, bulong niya sa sarili habang tumitingin sa paligid. Nang gabing iyon, habang naglalatag siya ng kumot sa lumang higaan ng kanyang ina, may narinig siyang boses sa labas ng bahay. Isang matandang lalaki, si Mang Teban, ang kanilang matagal ng kapitbahay, ang tumatawag sa kanya. Andrea! Ikaw ba talaga yan? Anak ni Aling Corazon? Lumabas si Andrea at nakita ang matandang lalaking hawak ang ilaw na gasera. Opo, Mang Teban. Ako nga po. Napahikbi ang matanda. Naaalala ko pa noong bata ka, laging naglalaro sa harap ng inyong bahay. Ngayon, abogada ka na pala. Ipinagmamalaki ka ng nanay mo bago siya pumanaw. Napaupo si Andrea sa hagdanan, hinayaan ang sarili na madama ang bigat ng nostalgia. Mang Teban, gusto ko pong malaman, bakit parang takot ang mga tao rito ngayon? Noon, masigla ang bayan natin. Ngayon, parang may kulungang nararamdaman ang lahat. Napabuntong hininga ang matanda, tumingin sa paligid bago sumagot, na parang natatakot na may nakikinig. Anak, huwag kang mainay sa mga bagay na yan. Si Kongresista De La Cruz hawak niya ang lahat dito. Ang mga pulis, ang mga proyekto, ang pera na dapat sanay para sa mga mahihirap. Lahat sa kanya napupunta. At kung sino man ang magsalita laban sa kanya nawawala. Nanlaki ang mga mata ni Andrea. Nawawala. Ano ang ibig ninyong sabihin? Tulad ni Mario, ang anak ni Aling Rosing. Nag-file siya ng reklamo tungkol sa nawawalang pondo para sa relief goods noong bagyo. Makalipas ang 1 linggo, nawala siya. Sinabi ng mga pulis na lumipat lang daw siya ng bayan. Pero alam naming lahat, hindi iyon totoo. Tumigas ang puso ni Andrea. Naalala niya ang sarili niyang ina, kung paano nahirapang makakuha ng tamang gamot dahil kunwari nauubos na ang pondo ng bayan para sa mga senior citizens, samantalang alam niyang may mga proyektong bilyon-bilyon ang ginagastos para sa mga
Development projects na hindi naman niya nakikita sa aktwal. Mang Teban, sabi niya ng mahinahon ngunit determinado, hindi ko na kayang tumahimik. Kailangan kong malaman ang totoo. Kinabukasan, nagsimula si Andrea sa kanyang sariling pagsisiyasat. Bilang abogada, alam niya ang mga karapatan niya na humingi ng mga dokumento tungkol sa paggastos ng gobyerno. Pumunta siya sa munisipyo, humingi ng mga financial reports, ngunit palaging may dahilan ang mga clerk, nawawala ang file, kailangan ng espesyal na pahintulot, hindi pa available. Habang lumalakad palabas ng munisipyo isang araw, may nakasalubong siyang isang batang lalaki, mga 10 taong gulang, na naglalako ng mga sampagita sa kalye. Napansin niya ang gutay-gutay na damit ng bata, at ang mga mata nitong may lalim ng pagod na hindi dapat nasa edad na iyon. "Manong, bili na po kayo, 10 piso na lang," sabi ng bata. Bumili si Andrea ng ilang kwintas at nagtanong, "Anong pangalan mo?" "Julio po." "Bakit ka nagtitinda sa halip na nag-aaral, Julio?" Napatingin sa ibaba ang bata. "Wala pong pera si nanay para sa tuition." Sabi ni nanay, "Dati may libreng eskwela dito, may libreng pagkain pa. Pero ngayon wala na raw." Sabi ni nanay, kinuha na raw lahat ng pondo. Kumirot ang puso ni Andrea. Habang tinitingnan ang bata na naglalakad palayo, napagtanto niya kung gaano kalalim ang kalungkutang idinulot ng katiwalian sa kanilang bayan, hindi lamang basta mga numero sa papel, kundi mga buhay ng mga inosenteng bata tulad ni Julio. Sa gabing iyon, habang nag-iisip si Andrea kung paano niya mapapatunayan ang katotohanan, may naalala siyang isang lumang kaibigan mula sa kolehiyo, si Marco Reyes. Isang investigative journalist na ngayon ay nagtatrabaho sa isang independent news outlet sa Maynila. Tumawag siya kay Marco at ikinuwento ang lahat. "Andrea," sabi ni Marco sa kabilang linya ng telepono, "kung totoo ang sinasabi mo, kailangan natin ng matibay na ebidensya. Hindi pwedeng basta-basta lang tayong maghain ng akusasyon laban sa isang kongresista nang walang sapat na proof. Kailangan nating maging maingat." "Alam ko, Marco. Kaya nga tumawag ako sa'yo. Kailangan ko ng tulong mo." "Sige, papunta ako dyan. Pero Andrea, mag-ingat ka. Kung totoong sangkot ang mga pulis dito, delikado ito." Makalipas ang 3 araw, dumating si Marco sa San Rafael, dala ang kanyang kamera at mga kagamitan sa pagsisiyasat. Magkasama nilang binalak kung paano makakakuha ng ebidensya laban kina Kongresista de la Cruz at Kapitan Bautista. "Kailangan nating makakuha ng akses sa loob," sabi ni Marco isang gabi, habang nag-uusap sila sa lumang bahay ni Andrea. "Ang problema, kung malaman nila na ikaw ay abogada na nagsisiyasat, agad silang magiging maingat. Kailangan nating maghanap ng paraan para makapasok tayo nang hindi napapansin." Doon dumating ang ideya na magbabago sa kabuuan ng kanilang misyon, at magiging simula ng pinakamapanganib na bahagi ng kwentong ito. "Marco," sabi ni Andrea ng mahinahon ngunit may determinasyon sa boses, "ano kung magkukunwari akong pulubi?" Napatingin sa kanya si Marco na parang hindi naniniwala sa narinig. "Ano? Andrea, seryoso ka ba?" "Iniisip ko, Marco. Kung ako'y magiging isang pulubi, walang sinuman ang magbibigay pansin sa akin. Pwede akong pumunta sa mga lugar kung saan hindi papansinin ang isang ordinaryong tao, sa harap ng bahay ni Kongresista de la Cruz, sa istasyon ng pulisya, kahit sa mga pribadong pagpupulong nila sa labas. Ang mga taong may kapangyarihan, madalas hindi nila nakikita ang mga taong nasa ibaba ng lipunan. Ako mismo ang magiging mata at tainga natin sa loob ng kanilang mundo." Napaisip si Marco, hinihimay ang bawat panganib ng planong ito. "Delikado yan, Andrea. Kung malaman ka nila eh." "Alam ko ang panganib," putol ni Andrea, may kislap ng luha sa mata. "Pero iniisip ko si nanay. Iniisip ko si Julio, ang batang nagtitinda ng sampagita sa halip na nag-aaral. Iniisip ko ang lahat ng pamilyang naghihirap habang pinagsasamantalahan ng mga taong dapat sanay naglilingkod sa atin. Kung hindi ako kikilos ngayon, sino pa ang gagawa nito?" Tumango si Marco, nakikita ang determinasyon sa mata ng kaibigan. "CJ. Pero may mga kondisyon tayo. Palagi kang may dalang maliit na recording device na itinago sa loob ng iyong mga damit. Araw-araw, kailangan kong malaman kung nasaan ka. At kung sakaling may mangyaring hindi maganda, agad kang aalis sa lugar. Walang bayani-bayanihan kung delikado na ang sitwasyon." "Deal," sabi ni Andrea, unti-unting bumubuo ang balak sa kanilang isipan. Sa loob ng mga susunod na araw, nagbago ang buong itsura ni Andrea.
Ipinagpalit niya ang kanyang maayos na damit sa mga gasgas at gutay-gutay na tela na nahanap niya sa isang lumang bowl sa bahay. Nagbihis siya ng parang isang matandang babaeng pulubi, nagsuot ng maruming panyo sa ulo, nagdikit ng maruming pintura sa mukha upang magmukhang may sugat at pilat, at nagsuot ng malaking damit na nagtatago sa tunay niyang figura. Nang unang beses siyang tumingin sa salamin sa bagong anyong ito, halos hindi niya makilala ang sarili. Ngunit sa halip na pangamba, nadama niya ang isang matibay na determinasyon. Ito ang magiging sandata niya sa pakikipaglaban. Ang unang araw ng kanyang misyon ay nagsimula sa harap mismo ng bahay ni Kongresista de la Cruz, isang malaking mansyon na napapaligiran ng matataas na bakod at mga gwardyang armado. Umupo si Andrea sa tabi ng kalsada, nagkukunwaring naghihintay ng limos, habang inaabangan ang bawat sasakyang papasok at lumalabas sa bahay. Sa loob ng ilang oras, nakita niya ang iba't ibang tao, mga negosyanteng dumadating na may dalang malalaking sobre, mga opisyal ng gobyerno na palihim na pumapasok sa isang side gate, at higit sa lahat, si Kapitan Bautista mismo, na dumating minsan sakay ng kanyang sasakyang deserbisyo, ngunit gumagamit ng ibang entrada, malinaw na iniiwasan ang mga mata ng publiko. "Manang, kumusta po?" tanong ng isang gwardiya isang araw, tila naawa sa kanyang kalagayan. "Gutom po ako, anak. Pwede po bang humingi ng konting tulong?" sabi ni Andrea, ginagawang mas mahina ang kanyang boses. Nabigyan siya ng ilang piso ng gwardiya, ngunit higit pa rito, nakakuha siya ng impormasyon. "Alam mo, Manang, huwag ka nang dito magtagal. Baka mahuli ka pa ng mga tauhan ni Kongresista. Ayaw nilang may nakikitang mga pulubi malapit sa bahay, lalo na kapag may mga bisita." "Bakit naman, anak? Basta, sabi lang sa amin, huwag magpapakita ng mga taong parang kayo kapag may bisitang mahalaga. Baka mag-alala raw ang mga negosyanteng kausap ni Kongresista." Ito ang unang malaking hint na natanggap ni Andrea, may mga lihim na pakikipagnegosyo na nangyayari sa loob ng bahay, at ayaw nilang makita ito ng sinuman, lalo na ng mga taong maaaring maging simbolo ng kahirapang idinulot ng kanilang katiwalian. Sa gabing iyon, ikinuwento ni Andrea ang lahat kay Marco, na nakatira sa isang inuupahang kwarto sa isang motel malapit sa bayan upang hindi mapansin ng mga tao. "Andrea, kailangan nating malaman kung sino ang mga negosyanteng iyon at ano ang kanilang mga pakikipagtransaksyon kay De La Cruz," sabi ni Marco, habang sinusuri ang mga litrato na kinuha niya mula sa malayo gamit ang zoom lens ng kanyang kamera. "May plano na ako," sabi ni Andrea. "Bukas, susubukan kong makapasok ng mas malapit. Hindi lang ako sa labas ng bakod maninirahan. Susubukan kong makapasok sa compound mismo, sa paraang hindi nila mapaghihinalaan." Kinabukasan, gumawa si Andrea ng bagong estratehiya. Alam niyang tuwing Biyernes, may nagbibigay ng pagkain ang isang charity organization malapit sa bahay ni De La Cruz para sa mga pulubi at maralita sa lugar, isang paraan para magmukhang mabait ang kongresista sa harap ng publiko, kahit alam ng lahat na ito ay isang malaking pagkukunwari lamang. Sumali si Andrea sa hanay ng mga pulubi na naghihintay ng libreng pagkain sa labas ng compound. Habang naghihintay, napansin niya ang isang katulong sa bahay, isang batang babae na mga 18 taong gulang, na tila nahihirapang magdala ng mga bariles ng basura papalabas. Aray, bulalas ng batang babae nang mahulog ang isa sa mga bariles, kumalat ang mga basura sa lupa. Dali-daling tumulong si Andrea na pulutin ang mga nakakalat na basura, gamit ang kanyang katauhan bilang matandang pulubi upang hindi mahalata ang kanyang tunay na motibo. "Salamat po, Manang," sabi ng batang babae, tila nahihiya. "Ako nga pala si Liza. Katulong po ako rito." "Mabait ka, anak. Ilang taon ka na bang nagtatrabaho rito?" "2 taon na po," sabi ni Liza, habang tinutulungan pa rin niyang linisin ang natitirang basura. "Mahirap pong magtrabaho rito, Manang. Kahit minsan gusto ko nang umalis, pero kailangan ko ng trabaho para sa aking pamilya." Napansin ni Andrea ang lungkot sa mata ng batang babae. "Bakit, anak? Ano ang nangyayari?" Napatingin sa paligid si Liza bago sumagot, tila natatakot na may nakikinig. "Manang, huwag na lang po nating pag-usapan yan. Delikado." Ngunit nakita ni Andrea ang pagkakataon. "Anak, alam mo, minsan mas mabuti pang ibahagi ang mabigat na bagay sa puso. Kung may pumipigil sa'yo, alam mo, may mga taong pwede kang lapitan." Napahikbi si Liza, tila napigilan na ang matagal ng saloobin. "Manang, nakikita ko po ang mga bagay dito sa bahay na hindi dapat nakikita ng ibang tao.
Malalaking pera, mga sobre na puno ng pera na palihim na ibinibigay ng mga negosyante. Minsan, may mga taong pumupunta rito gabi-gabi, tapos may sasabihin sa akin na wag ko raw sasabihin sa sinuman kung ano ang aking nakikita. Tumibok ng mabilis ang puso ni Andrea. Ito na ang tsansang matagal niyang hinihintay. Liza, anak, gusto mo bang tulungan kong itama ang mga bagay na ito? Alam kong natatakot ka, pero kung may makakatulong sa'yo, hindi ka na kailangang manahimik magpakailanman. Napatingin si Liza sa kanya ng matagal, tila sinusukat kung mapagkakatiwalaan ba ang matandang pulubing ito. Manang, sino po kayo talaga? Napansin ni Andrea na oras na para maging bahagyang tapat. Liza, hindi ako ordinaryong pulubi. Ako'y isang abogada. Andrea Villamor ang totoo kong pangalan. Nagbihis lang ako bilang pulubi upang makapagsiyasat sa mga nangyayaring katiwalian dito sa bayan natin. Namangha si Liza, ngunit sa halip na matakot, nakita ni Andrea ang isang bagay na mas malakas, pag-asa. Abogada po kayo. Kaya nga po may kakaiba akong nadama sa inyo, manang, hindi po kayo katulad ng ibang pulubi. Liza, kailangan ko ng tulong mo. Pero unahin ko munang sabihin, delikado ito. Kung sasama ka sa akin, maaaring magalit ang mga taong ito sa'yo. Handa ka ba? Tumango ng mahinahon si Liza, may bagong sigla sa kanyang mga mata. Handa po ako, Ma'am Andrea. Pagod na rin po akong manahimik. Marami akong nakita rito na dapat malaman ng mga tao. Sa loob ng mga sumunod na linggo, naging lihim na impormante ni Andrea si Liza. Kada araw, ikinukwento ni Liza ang mga nasasaksihan niya sa loob ng bahay, mga pangalan ng negosyanteng nagbibigay ng suhol, mga petsa ng mga transaksyon, kahit ang mga lugar kung saan itinatago ni Kongresista De La Cruz ang kanyang mga sikretong dokumento. Ngunit hindi lang sa bahay ni De La Cruz nakatutok ang pagsisiyasat ni Andrea. Isang araw, nagpasya siyang subukan din ang istasyon ng pulisya, kung saan si Kapitan Bautista ang namumuno. Nagbihis muli si Andrea bilang pulubi at naupo sa harap ng istasyon ng pulisya, nagkukunwaring naninilbihan bilang isang ordinaryong nilalang na naghihintay ng limos. Sa loob ng ilang oras, napanood niya ang mga pulis na papasok at palabas, ilan sa kanila'y tila nag-uusap ng palihim tungkol sa mga bagay na hindi dapat naririnig ng publiko. Andres, sigurado ka bang naitago na ang file na yon? Narinig niyang tanong ng isang pulis sa kapwa niya pulis, habang parehong naninigarilyo sa labas ng istasyon. Naman, wala nang makakahanap niyan. Sinunog na ni Kapitan ang mga orihinal na dokumento. Ang natitira na lang, yung mga kopyang ipinamigay sa iba't ibang opisina, pero unti-unti na rin namin kinukuha yon. Napatigil si Andrea, nakinig ng mabuti sa bawat salita. Dokumento. Anong dokumento ang kanilang sinusunog? Nang gabing iyon, ibinalita niya kay Marco ang lahat ng kanyang narinig. Marco, may sinusunog silang mga dokumento. Kailangan nating malaman kung ano yon bago pa tuluyang mawala ang lahat ng ebidensya. Kinabukasan, gumawa muli ng plano si Andrea. Alam niyang kailangan niyang makapasok sa loob mismo ng istasyon ng pulisya upang malaman ang detalye ng mga dokumentong ito. Ngunit paano niya ito magagawa bilang isang pulubi lamang? Doon niya naalala ang isang lumang kaibigan ng kanyang ina, si Aling Feli, na nagtatrabaho bilang tagalinis sa istasyon ng pulisya sa loob ng mahigit 20 taon. Bagamat matagal na siyang hindi nakikipag-ugnayan kay Aling Feli, nagpasya siyang lapitan ito, ngunit sa pagkakataong ito, bilang kanyang tunay na sarili. Aling Feli, sabi ni Andrea isang gabi, dumalaw sa maliit na bahay ng matandang babae malapit sa istasyon ng pulisya. Ako po si Andrea, anak ni Aling Corazon. Napahikbi ang matandang babae nang makita si Andrea. Anak, ang laki mo na pala. Kamukhang-kamukha mo talaga ang iyong ina. Napakabait niyang tao. Malaking kawalan ang pagpanaw niya. Salamat po, Aling Feli. Pero may kailangan po akong hingin sa inyo, isang malaking pabor na maaaring magbago sa buong bayan natin. Nakinig si Aling Feli habang inilahad ni Andrea ang lahat, ang katiwalian ni Kongresista De La Cruz, ang pakikipagsabuatan ni Kapitan Bautista, ang mga dokumentong sinusunog, at ang pangangailangang malaman ang katotohanan. Anak, alam mo ba kung gaano kadelikado ang hinihingi mong tulong sa akin? Tanong ni Aling Feli, may pag-aalala sa boses. Alam ko po, Aling Feli. Pero iniisip ko rin ang mga pamilyang naghihirap dahil sa kanilang katiwalian. Iniisip ko rin ang inyong sariling kabuhayan, hindi ba kayo naapektuhan din ng lahat ng ito? Napabuntong hininga ang matandang babae, tila naalala ang sariling karanasan.
Alam mo, anak, ang asawa ko noon, gwardiya sa isang construction site na dapat itinayo gamit ang pondo ng gobyerno para sa flood control. Namatay siya nang gumuho ang isang bahagi ng proyekto dahil substandard pala ang materyales na ginamit, kinurakot kasi ang malaking bahagi ng budget. Hanggang ngayon, walang nangyari sa kaso niya. Sinabi lang na aksidente. Napaluha si Andrea sa narinig. Aling Feli, patawad po sa inyong nasapit. Pero kaya nga po ako narito para hindi na maulit ang ganitong trahedya sa ibang pamilya. Tumango si Aling Feli, may bagong tibay sa kanyang loob. Sige, anak. Tutulungan kita. May access ako sa records room kung saan itinatago ang mga file. Marami akong nakikitang papeles doon na hindi dapat nakikita ng publiko. Sa loob ng mga sumunod na araw, naging susi si Aling Feli sa pagkuha ng mahahalagang dokumento. Palihim niyang kinukunan ng litrato ang mga file bago ito tuluyang masira o maitago, mga resibo ng mga proyektong hindi kailanman na isagawa, mga kontrata na may peking lagda, at higit sa lahat, isang malaking dokumento na naglalaman ng listahan ng mga negosyanteng nagbibigay ng suhol kay Kongresista de la Cruz kapalit ng mga kontratang panggobyerno. Ngunit habang lumalalim ang kanilang pagsisiyasat, lumalaki rin ang panganib. Isang gabi, habang naglalakad papauwi si Andrea mula sa kanyang lihim na pagpupulong kay Aling Feli, napansin niya na may sumusunod sa kanya. Mabilis niyang binilisan ang paglakad, ngunit tuloy-tuloy pa rin ang yabag ng sapatos sa likuran niya. Sa isang madilim na eskinita, hinarang siya ng dalawang lalaking matipuno, malinaw na mga tauhan ng pulisya sa kanilang suot na desibilyang damit. Manang, saan ka pupunta ng ganito kagabi? Tanong ng isa sa kanila, may pananakot sa boses. Nanginginig ngunit determinadong panatilihin ang kanyang pagkukunwari, sumagot si Andrea sa mahinang boses. Uwi lang po ako, mga anak. Wala akong ginagawang masama. Alam namin kung sino ka talaga, sabi ng isa pang lalaki, bigla siyang hinablot sa braso. Nakikialam ka sa mga bagay na hindi mo dapat pinapakialaman. Sinusundan ka na namin ng ilang araw. Alam naming hindi ka totoong pulubi. Tumibok ng napakabilis ang puso ni Andrea, ngunit alam niyang kailangan niyang manatiling matatag. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Isa lang po akong matandang babaeng naghahanap buhay. Huwag ka nang magpanggap, sigaw ng lalaki, mas idiniin ang hawak sa braso ni Andrea. Alam namin lahat. Nakita ka naming nakikipag-usap kay Aling Feli, nakikipag-usap kay Liza. Alam namin ang tungkol sa iyong pagsisiyasat. Ngayon, sasabihin mo sa amin kung ano na ang mga nakuha mong ebidensya, o.i. Bago pa man matapos ang banta ng lalaki, biglang may sumigaw mula sa dulo ng eskinita. Tigil! Anong ginagawa niyo sa matandang babae na yan? Isang grupo ng mga kabataang lalaki, tila mga residente ng lugar na dumadaan lamang, ang bumungad sa mga tauhan ni Kongresista de la Cruz. Nanginig ang mga ito, biglang binitawan si Andrea at nagmadaling umalis, natatakot na baka may makakilala sa kanila. Manang, ayos lang po ba kayo? Tanong ng isa sa mga kabataan, tumulong kay Andrea na tumayo ng maayos. Salamat, mga anak, sabi ni Andrea, nanginginig pa rin sa takot, ngunit lihim na nagpapasalamat sa Diyos sa pagliligtas sa kanya. Nang gabing iyon, nagpasya si Andrea na oras na para kumonsulta muli kay Marco. Nang maikwento ang buong pangyayari, halatang nag-alala ng husto ang kaibigan. Andrea, hindi naligtas ito. Kailangan mong huminto muna. Kung nakilala ka na ng mga tauhan ni De La Cruz, delikado na ang buhay mo. Hindi ako titigil, Marco, sabi ni Andrea ng matatag. Hindi pa tayo kumpleto sa ebidensya. Kailangan nating ipagpatuloy ito. Andrea, isipin mo rin ang sarili mo. Hindi lang ito tungkol sa hustisya, ito rin ay tungkol sa iyong kaligtasan. Napatahimik si Andrea sandali, iniisip ang lahat ng nangyari. Naalala niya ang mukha ng kanyang ina, ang mga salitang laging ibinabahagi nito tungkol sa katapatan at katarungan. Naalala niya rin si Julio, ang batang nagtitinda ng sampag-ita, at si Liza, na naghahangad ng pagbabago sa kanilang bayan. Marco, sabi niya sa wakas, alam kong delikado ito. Pero kung hihinto ako ngayon, mananatiling nasa kadiliman ang katotohanan. Hindi ko kaya yon. Hindi ko kayang tumingin sa salamin at malaman kong tumigil ako dahil natakot ako, habang ang mga tao dito ay patuloy na naghihirap. Napabuntong hininga si Marco, kilala na niya ang katigasan ng ulo ng kanyang kaibigan. Sige, Andrea. Pero mula ngayon, kailangan nating maging mas maingat. Hindi na tayo pwedeng magpabaya.
Sa mga sumunod na araw, nagpasya sina Andrea at Marco na baguhin ang kanilang estratehiya. Sa halip na tuluyang tigilan ang misyon, nagdesisyon silang magpatulong sa iba pang mga kakilala, isang retiradong hukom na kaibigan ng pamilya ni Andrea, at isang grupo ng mga aktivistang kabataan na determinado ring labanan ang katiwalian sa kanilang bayan. Ngunit habang lumalalim ang kanilang pagsisiyasat, higit na naging mapanganib ang kanilang kalagayan. Isang araw, habang naglalakad si Liza papuntang palengke para bumili ng mga sangkap para sa hapunan ng pamilya de la Cruz, hinarang siya ng isang lalaking hindi niya kilala. "Liza, di ba?" tanong ng lalaki, may nakakatakot na ngiti sa mukha. "Alam namin na nakikipag-usap ka sa isang abogada. Alam namin ang tungkol sa iyong mga sinasabi tungkol sa amo mo." Namutla si Liza sa takot. "Wala po akong ginagawang masama. Trabaho ko lang po ang ginagawa ko. Huwag kang magpanggap. Kung magsasalita ka pa, hindi lang ikaw ang mapapahamak. Ang pamilya mo rin. Alam namin kung saan sila nakatira." Umuwi si Liza na nanginginig sa takot, at agad niyang tinawagan si Andrea sa pamamagitan ng lihim na telepono na ibinigay nito sa kanya para sa emergency na sitwasyon. "Ma'am Andrea," hikbi ni Liza sa telepono, "binantaan nila ang aking pamilya. Ano po ang gagawin ko?" Kumirot ang puso ni Andrea sa narinig. "Liza, huwag kang matakot. Kunin mo ang iyong pamilya at pumunta ka sa lugar na sinasabi ko sa iyo. Ilalagay ka namin sa ligtas na lugar." Sa tulong ni Marco at ng kanilang mga bagong kaalyado, dinala ni Andrea si Liza at ang kanyang pamilya sa isang ligtas na safe house sa isang kalapit na bayan. Habang nasa kotse papunta roon, umiiyak si Liza. "Ma'am Andrea, natatakot po ako. Baka masaktan pa ang aking pamilya dahil sa akin." Hinawakan ni Andrea ang kamay ng batang babae. "Liza, hindi ito kasalanan mo. Ang mga taong bumabanta sa iyo, sila ang may kasalanan. Alam kong natatakot ka, natatakot din ako. Pero kung hindi tayo kikilos ngayon, mas marami pang mga pamilya ang masasaktan sa hinaharap. Ang lakas ng loob mong sabihin ang katotohanan, hindi ito nasasayang. Magiging susi ito upang maprotektahan ang maraming buhay." Sa loob ng mga sumunod na araw, nagpatuloy ang kanilang pagsisiyasat, ngunit may bagong lakas sila ngayon dahil sa mga dokumentong nakalap na nila. Nakumpirma nila na si Kongresista de la Cruz ay kumita ng milyon-milyong piso mula sa mga proyektong ghost, mga proyektong nakalista sa papel, ngunit hindi kailanman naisagawa. Nakumpirma rin nila na si Kapitan Bautista ay tumatanggap ng regular na suhol upang itago ang mga ebidensya at pahirapan ang mga sinumang naghahain ng reklamo laban sa kongresista. Ngunit alam nilang kailangan pa ng isang huling piraso ng ebidensya, isang tuwirang patunay na maaari nilang gamitin sa korte upang tuluyang mapatalsik si Kongresista de la Cruz at maparusahan si Kapitan Bautista. Dito na dumating ang pinakamapanganib na bahagi ng kanilang misyon. Nalaman ni Andrea, sa pamamagitan ng impormasyong nakalap mula kay Aling Feli, na may isang malaking pagpupulong na gaganapin sa mansyon ni Kongresista de la Cruz sa susunod na linggo. Isang lihim na pagtitipon kung saan personal siyang makikipagnegosasyon sa mga negosyanteng kasangkot sa kanilang katiwalian, kasama si Kapitan Bautista bilang tagapamagitan. Ito ang magiging pinakamalaking pagkakataon upang direktang makuha ang ebidensyang kailangan nila. "Kailangan nating makapasok sa pagpupulong na iyon," sabi ni Andrea kay Marco isang gabi, habang pinag-aralan nila ang plano. "Andrea, impossible yon. Hindi ka basta-basta makakapasok sa loob ng bahay ni De la Cruz, lalo na sa isang lihim na pagpupulong." "May paraan," sabi ni Andrea ng may determinasyon. Nangako si Liza na tutulong pa rin sa akin, kahit na nasa ligtas na lugar na siya ngayon. Sinabi niya sa akin na sa araw ng pagpupulong, ang mga katulong sa bahay ang siyang maghahanda ng lahat ng pagkain at inuman. Kung makakapasok ako bilang isa sa mga pansamantalang katulong, magkakaroon ako ng pagkakataong marinig ang kanilang pag-uusap at makakuha ng tunay na ebidensya. Napatigil si Marco, iniisip ang lahat ng panganib. "Andrea, kung mahuli ka Alam ko ang panganib, Marco. Pero ito na ang huling piraso ng puzzle na kailangan natin. Kung hindi natin ito makukuha, maaaring makataka si De la Cruz at Bautista sa hustisya magpakailanman." Sa tulong ni Liza, na nakipag-ugnayan sa isang kaibigang katulong na nasa loob pa rin ng bahay ni De la Cruz, nagawang ipasok si Andrea bilang isa sa mga pansamantalang katulong na kukunin para sa malaking pagtitipon. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagbihis bilang pulubi, kundi bilang isang ordinaryong batang babaeng naghahanap ng part-time na trabaho.
Sa araw ng pagpupulong, dumating si Andrea sa mansyon ni Kongresista de la Cruz, kasama ang ibang mga pansamantalang katulong. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagsusuot ng uniforme, alam niyang kung mahuli siya, wala nang makakapigil sa mga taong ito na saktan siya. Itinago niya ang isang maliit na recording device sa loob ng kanyang uniforme, regalo mula kay Marco na dinisenyo upang hindi mapansin kahit sa malapitang tingin. Habang naghahanda ng mga pagkain at inuman sa kusina, napansin ni Andrea ang mga negosyanteng dumarating, isa-isa, bawat isa'y may dalang malalaking maleta. Nang dumating na ang oras para ihain ang mga inuman sa loob ng pribadong silid pulungan, voluntaryo siyang nagpasimuno na siya ang maghahatid. Habang naglalakad papasok sa silid, narinig niya ang boses ni Kongresista de la Cruz mula sa loob. "Mga kaibigan," sabi ng kongresista, "salamat sa inyong pagdating. Alam niyong lahat kung bakit tayo narito. Ang proyekto sa flood control sa bayan, ipoproseso na natin ang mga papeles. Katulad ng dati, kalahati ng budget ang mapupunta sa atin, ang kalahati na lang ang gagastusin sa aktwal na konstruksyon." Napatigil si Andrea sa labas ng pinto, nakikinig ng buong atensyon, tinitiyak na tumatakbo ng maayos ang recording device. Pero kongresista, may narinig siyang boses ng isang negosyante, "Hindi ba delikado ito? Alam nating may nagsisiyasat sa atin ngayon, isang abogadang dating taga rito na tila gumagalugad sa ating mga transaksyon." Kumurat si Andrea, nadama ang lamig ng takot sa kanyang katawan. Alam na nila ang tungkol sa kanya. "Wala tayong dapat ikatakot," sabi ni Kapitan Bautista, na narinig din niyang nasa loob ng silid. "Inaayos ko na yan. Ilang araw na lang, mawawala na rin ang problemang yon. Alam kong ang mga tauhan ko malapit na siyang mahuli." Nanginig ang mga kamay ni Andrea. Alam niyang oras na para kumilos, ngunit kailangan niya munang makapasok sa loob upang direktang marinig ang mga pangalan ng mga negosyante at ang detalye ng kanilang mga transaksyon. Kumuha siya ng lakas ng loob at pumasok sa silid, dala-dala ang tray ng mga inuman. "Excuse me po," sabi niya ng mahinahon, ibinababa ang mga inuman sa mesa habang lihim na tinitingnan ang mga mukha sa loob ng silid. Nakita niya si Kongresista de la Cruz, nakaupo sa dulo ng mahabang mesa, katabi si Kapitan Bautista. Sa kabilang panig, 3 negosyante ang nakaupo, bawat isa'y may dalang malaking maleta na puno, malamang, ng pera. Habang naglalabas siya ng mga baso, napansin niya na may nakatingin sa kanya ng matagal, si Kapitan Bautista mismo. Nanginig ang puso ni Andrea, ngunit pinanatili niya ang kalmado niyang anyo. "Ikaw," sabi ni Kapitan Bautista, may kakaibang paningin sa mata, "bago ka rito, ano?" "Opo, sir," sagot ni Andrea, iniiba ang kanyang boses upang hindi makilala. "Kararating ko lang po ngayong linggo." Tumingin ng matagal si Kapitan Bautista sa kanya, tila may hinahanap sa kanyang mukha. Sa loob ng ilang segundo na parabang isang buong taon, natakot si Andrea na baka nakilala na siya. Ngunit sa huli, tumalikod na lamang si Kapitan Bautista at bumalik sa kanilang usapan. "Sige, ituloy na natin ang usapan. Ganito ang gagawin natin." Habang patuloy na naglilingkod, nakuha ni Andrea ang mga pangalan ng 3 negosyante, si Ricardo Santos, may-ari ng isang malaking construction company, si Antonio Cruz, isang supplier ng mga materyales para sa gobyerno, at si Eduardo Fernandez, isang kontraktor na malapit ng bigyan ng bagong proyekto mula sa gobyerno. Nakuha rin niya ang mga tiyak na numero, 20 milyong piso ang kabuang halaga ng proyekto sa flood control, kung saan 10 milyon lamang ang aktwal na gagastusin sa konstruksyon, at ang natitirang 10 milyon ay hahatiin sa pagitan ni Kongresista de la Cruz, Kapitan Bautista, at ilang iba pang mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa katiwalian. Nang matapos ang kanyang tungkulin sa loob ng silid, dahan-dahang lumabas si Andrea, ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis. Ngunit sa sandaling iyon, sa gitna ng koridor palabas ng bahay, may humarang sa kanyang daan. "Sandali lang," sabi ni Kapitan Bautista, sinusundan pala siya palabas ng silid. "May pakiramdam akong nakikilala kita." Nanginig si Andrea sa loob, ngunit pinanatili niya ang kalmadong anyo. "Sir, baka nagkakamali lang po kayo. Bagong dating lang po ako sa trabahong ito." Nagpalapit si Kapitan Bautista, minamasdan ng mabuti ang mukha ni Andrea. "May tatak sa mukha mo na parang alam ko kung saan nakita. Andrea Villamor, hindi ba't ganon ang pangalan ng abogadang nagsisiyasat sa amin?" Tumibok ng mas mabilis ang puso ni Andrea. Alam niyang delikado na ang sitwasyon, ngunit kailangan niyang manatiling matatag. "Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, sir. Katulad ng sinabi ko, bagong dating lang po ako."
Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang telepono ni Kapitan Bautista. Sumagot ito, at habang nakikipag-usap sa telepono, ginamit ni Andrea ang pagkakataon upang mabilis na lumayo, nagkukunwaring may kailangang gawin sa kusina. Ngunit hindi pa rin siya ligtas. Habang naglalakad palayo, narinig niya ang boses ni Kapitan Bautista sa telepono. Sigurado ako. Kailangan nating alamin kung sino talaga ang katulong na yon. Alam ni Andrea na kailangan na niyang lumabas agad sa bahay. Sa sandaling makarating sa kusina, mabilis siyang naglabas ng excuse sa punong katulong na may kailangan siyang asikasuhin sa labas, at agad na lumabas ng bahay sa pamamagitan ng service entrance. Sa labas, hinintay siya ni Marco sa isang dekolor na sasakyan, tulad ng napagkasunduan nila bago ang misyon. Andrea! Nakuha mo ba? Tanong ni Marco nang pumasok siya sa sasakyan, agad na nagpatakbo palayo. Marco! Nakuha ko ang lahat. Pero baka nasospetsahan na ako ni Kapitan Bautista. Kailangan nating umalis dito agad. Habang tumatakbo ang sasakyan palayo sa bayan, hindi napansin ni Andrea ang isa pang sasakyan na sumusunod sa kanila mula sa malayo. Nang gabing iyon, sa isang ligtas na lugar sa Maynila, kasama sina Marco, ang retiradong hukom na si Judge Rafael Mendoza, at ang mga aktivistang kaalyado, sinuri nila ang lahat ng nakalap na ebidensya, ang recording mula sa pagpupulong, ang mga dokumentong nakuha ni Aling Feli, at ang testimonya ni Liza. Ito na ang kailangan natin, sabi ni Judge Mendoza, matapos suriin ang lahat. Sapat na ito upang maghain ng kaso laban kina Kongresista de la Cruz at Kapitan Bautista. Pero Andrea, kailangan nating kumilos ng mabilis. Kung alam na nila na may ebidensya laban sa kanila, maaari silang subukang itago o sirain ang lahat ng natitirang dokumento, o mas masahol pa, subukang saktan ang mga saksi. Ano ang susunod nating gagawin, Judge? Tanong ni Andrea. Kailangan nating dalhin ito sa tamang mga otoridad, sa Ombudsman, sa National Bureau of Investigation, at kung kinakailangan, direkta sa media upang ipublikong ilantad ang katotohanan. Sa ganitong paraan, hindi na nila kayang itago o pigilan ang katotohanan. Kinabukasan, nagsimula ang mabilisang paggalaw. Kasama si Marco, naghain sila ng opisyal na reklamo sa Ombudsman, dala ang lahat ng ebidensya. Sabay-sabay, inihanda ni Marco ang isang malaking investigative report para sa kanyang news outlet, handang ilathala sa sandaling makumpirma ang lahat ng detalye. Ngunit hindi rin nananahimik sina Kongresista de la Cruz at Kapitan Bautista. Nang gabing iyon, matapos ang pagpupulong sa mansyon, tumawag si Kapitan Bautista sa kanyang mga tauhan. Kailangan nating hanapin ang abogadang yon. Alam kong siya ang nasa loob ng bahay kanina, nagbabalak kayo bilang katulong. May recording siya na maaaring gamitin laban sa atin. Kung ano man ang kailangan gawin, gawin nyo. Hindi natin pwedeng hayaang makalusot ito. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Andrea at ng kanyang mga kasamahan na may sumusubaybay sa kanila. Mga hindi kilalang sasakyan sa labas ng kanilang mga tinitirhan, mga tawag na walang boses sa kabilang linya, at higit sa lahat, ang patuloy na pananakot sa mga saksi tulad ni Liza at Aling Feli. Isang gabi, habang nasa safe house si Liza kasama ang kanyang pamilya, may narinig silang kalabog sa labas ng bahay. Dali-daling tumawag si Liza kay Andrea. Ma'am Andrea, may mga tao po sa labas. Natatakot po ako. Agad na tumawag si Andrea kay Marco at sa kanilang mga kaalyadong pulis na mapagkakatiwalaan, mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation na tumulong sa kanila matapos malaman ang kabuuan ng kaso. Sa tulong ng NIE, nailigtas si Liza at ang kanyang pamilya at nadakip ang mga taong nagbabantay sa labas ng kanilang safe house, mga tauhan pala ni Kapitan Bautista, na inutusang takutin at pigilan si Liza na magpatuloy sa pagiging testigo. Ngunit sa halip na tuluyang matakot, ang pangyayaring ito ang naging huling dahilan upang magpasya sina Andrea at Marco na oras na para ilabas ang lahat ng katotohanan sa publiko. Makalipas ang isang linggo, sa isang malaking press conference sa Maynila, kasama sina Judge Mendoza, mga opisyal ng Ombudsman, at mga kinatawan ng INE. Opisyal na inilantad ni Andrea ang lahat ng ebidensya laban kina Kongresista de la Cruz at Kapitan Bautista. Habang nagsasalita si Andrea sa harap ng mga mamamahayag, kasama ang mga larawan ng mga dokumento, ang recording mula sa lihim na pagpupulong, at ang testimonya ni Liza at Aling Feli na ipinakita sa pamamagitan ng video. Unti-unting bumagsak ang matagal ng itinayong imahe ni Kongresista de la Cruz bilang mabuting lingkod bayan. Sa loob ng mahigit 10 taon, sabi ni Andrea sa harap ng mga kamera,
ang boses ay puno ng emosyon ngunit matatag, pinagsamantalahan ni Kongresista Ramon de la Cruz at Kapitan Ernesto Bautista ang tiwala ng ating mga kababayan sa San Rafael. Ninakaw nila ang pondo na dapat sanay para sa flood control na magliligtas ng mga buhay tuwing bagyo. Ninakaw nila ang mga benepisyo na dapat sanay para sa mga senior citizen, tulad ng aking sariling ina, na namatay dahil hindi nagamot ng maayos dahil sa kakulangan ng suporta mula sa gobyerno. Ninakaw nila ang kinabukasan ng mga batang tulad ni Julio, na napilitang magtinda sa kalye sa halip na mag-aral dahil nawala ang mga programang pang-edukasyon na dapat sanay libre. Habang nagpapatuloy si Andrea sa kanyang pagsasalita, hindi maiwasang mapaluha ang ilang mamamahayag at mga naroroon sa kaganapan. Ang bawat salita niya ay puno ng katotohanan, puno ng sakit, ngunit puno rin ng pag-asa. Ngunit ang kwentong ito, patuloy niya, ay hindi lamang tungkol sa katiwalian. Ito rin ay tungkol sa lakas ng loob ng mga ordinaryong tao, tulad ni Liza, na kahit natakot, pumili pa ring sabihin ang katotohanan. Tulad ni Aling Feli, na kahit may sariling sakit na naranasan dahil sa katiwalian, pumili pa ring tumulong upang maprotektahan ang iba. Sila ang tunay na bayani ng kwentong ito, hindi ako. Kinabukasan, sumabog sa balita ang buong bansa. Ang investigative report ni Marco, kasama ang lahat ng ebidensyang inilathala, ay naging pangunahing usapan sa social media at sa mga balita sa telebisyon. Sa loob ng ilang araw, nagsimula ang opisyal na investigasyon ng Ombudsman at ng Department of Justice laban kina Kongresista de la Cruz at Kapitan Bautista. Ngunit hindi natapos ng madali ang laban. Sa loob ng mga sumunod na buwan, sinubukan ni Kongresista de la Cruz na gamitin ang kanyang koneksyon at kapangyarihan upang ihinto ang investigasyon, nagbayad ng mga abogado upang subukang pabulaanan ang mga ebidensya, at kahit sinubukan pang takutin ang mga saksi sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Sa isang gabi, habang naglalakad papauwi si Andrea mula sa isang pagpupulong sa opisina ni Judge Mendoza, muli siyang hinarang ng mga hindi kilalang lalaki. Andrea Villamor, sabi ng isa sa mga lalaki, may pananakot sa boses. Alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Hindi mo alam kung gaano kalakas ang koneksyon ni Kongresista de la Cruz. Kaya mo pa bang bawiin ang lahat ng sinabi mo, o? O ano, sabi ni Andrea ng matatag, hindi na natatakot tulad ng dati. Sasaktan niyo ako. Papatayin niyo ako. Alam niyo, kahit mangyari man sa akin ang anuman, hindi na mababawi ang katotohanang naisiwalat na. Marami ng tao ang nakaalam. Hindi na ninyo kaya bawiin yon. Napatigil ang mga lalaki, tila hindi inaasahan ang tapang ni Andrea. Sa sandaling iyon, dumating ang isang sasakyan ng NE, na palaging nagbabantay sa paligid ni Andrea mula nang malaman ang mga banta laban sa kanya. Agad na natakot at umalis ang mga tauhan ni Kongresista de la Cruz. Sa loob ng mga sumunod na buwan, patuloy ang legal na labanan. Dumaan sa maraming pagdinig, maraming pagsubok, at maraming pagkakataong halos mabigo ang kaso dahil sa mga teknikalidad na sinamantala ng mga abogado ni Kongresista de la Cruz. Ngunit sa bawat pagsubok, patuloy na nagtulungan sina Andrea, Marco, Judge Mendoza, Liza, Aling Feli, at ang mga bagong kaalyadong nakilala nila sa daan, mga aktivista, mga mamamahayag, at kahit ilang matatapat na opisyal ng gobyerno na nagpa siyang tumulong matapos makita ang lakas ng loob ni Andrea. Sa isang mahalagang araw, 8 buwan matapos ang unang pagsisiyasat ni Andrea, dumating ang desisyon ng korte. Sa isang mataong silid hukuman, kasama ang mga mamamahayag, mga kaalyado, at maging ang ilang mga residente ng San Rafael na naglakbay papuntang Maynila upang masaksihan ang pangyayari, binasa ng hukom ang pinal na desisyon. Matapos ang masusing pagsisiyasat at pagsusuri sa lahat ng ebidensyang isinumite, sabi ng hukom, napatunayang may sapat na basehan upang patawan ng parusa sina dating Kongresista Ramon de la Cruz at dating Kapitan Ernesto Bautista sa mga kasalanang plunder, katiwalian, at pananakot sa mga saksi. Sila'y sinisentensyahan ng habambuhay na pagkakabilanggo, kasama ang pagbabalik ng lahat ng ninakaw na pondo sa kaban ng bayan. Sa sandaling iyon, hindi napigilan ni Andrea ang kanyang mga luha. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng matagal nang hinihintay na katarungan. Naalala niya ang kanyang ina, si Julio na nagtitinda ng sampag-ita, si Liza na naging kaibigan at kaalyado, at si Aling Feli na tumulong kahit alam niyang delikado. Matapos ang paglilitis, habang lumalabas si Andrea sa hukuman, sinalubong siya ng mga taong naghihintay sa labas, mga residente ng San Rafael, kasama sina Mang Teban, Julio at ang kanyang ina,
At maging si Liza na dumalo upang personal na makasaksi sa katapusan ng kanilang matagal ng laban. Ma'am Andrea, sigaw ni Julio, tumakbo papalapit sa kanya. Salamat po. Dahil sa inyo, may pag-asa na kaming muli. Sabi po ni nanay, magbabalik na raw ang libreng edukasyon sa aming bayan. Napangiti si Andrea, yumakap sa bata. Julio, ikaw at ang lahat ng batang tulad mo ang dahilan kung bakit kami nagpatuloy. Ngayon, may pagkakataon ka ng mag-aral ng maayos, tulad ng dapat mong nararapat. Lumapit din si Liza, ngayon ay may bagong tiwala at lakas sa kanyang mga mata. Ma'am Andrea, salamat po sa lahat. Dahil sa inyo, natutunan kong hindi dapat matakot sa pagsasabi ng katotohanan. Hindi, Liza, sabi ni Andrea, kinuha ang kamay ng batang babae. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyong tapang na sabihin ang iyong nakita, hindi natin makukumpleto ang laban na ito. Ikaw ang tunay na bayani. Sa loob ng mga sumunod na buwan, unti-unting bumangon muli ang bayan ng San Rafael. Sa ilalim ng bagong pamumuno, isang bagong halal na kongresista na kilala sa katapatan at pagmamahal sa mga mamamayan, nagsimula ang tunay na mga proyektong pangkalamidad, ang tunay na mga programa para sa mga senior citizen, at ang tunay na libreng edukasyon para sa mga batang tulad ni Julio. Si Andrea, sa halip na bumalik sa Maynila upang magpatuloy ng kanyang karera bilang abogada sa malaking law firm, nagpa siyang manatili sa San Rafael. Nagtayo siya ng isang maliit na legal aid clinic kung saan libre niyang tinutulungan ang mga ordinaryong mamamayan na naghahanap ng katarungan, mga taong tulad ng kanyang ina noon, na walang tinutungo kung sila'y aapihin ng mga taong may kapangyarihan. Si Liza, sa tulong ni Andrea, nakabalik sa pag-aaral at naging isang scholar sa isang universidad sa Maynila, may pangarap na maging isang social worker upang matulungan ang iba pang mga taong nasa parehong sitwasyon na kanyang naranasan. Si Aling Feli, matapos ang lahat ng pangyayari, nagretiro ng may dignidad, kinikilala bilang isa sa mga bayaning tumulong ibagsak ang katiwalian sa kanilang bayan. Isang gabi, ilang buwan matapos ang lahat ng pangyayari, umupo si Andrea sa harap ng bahay nila, tumitingin sa mga bituin, iniisip ang lahat ng nangyari. Naalala niya ang unang araw na siya ay bumalik sa San Rafael, ang takot at pangamba na nadama niya sa nakikita niyang katiwalian sa kanilang bayan. Nanay, bulong niya sa hangin, tila nakikipag-usap sa kanyang yumaong ina, alam kong hindi ko na kayo mayaabot ang katarungang ito ng buhay pa kayo. Pero alam kong nakikita ninyo ako ngayon, at alam kong ipinagmamalaki niyo ang aking ginawa. Ginawa ko ito para sa inyo, para sa lahat ng taong tulad ninyo na dapat sana'y protektado ng gobyerno, hindi pinagsasamantalahan. Habang tumitingin sa kalangitan, nadama ni Andrea ang isang malalim na kapayapaan, ang kapayapaang dulot ng paglaban para sa tama, kahit gaano man kahirap at kadelikado ang landas. Alam niyang hindi pa tapos ang laban sa katiwalian sa kanilang bansa. Marami pang Kongresista de la Cruz at Kapitan Bautista ang maaaring nariyan sa iba't ibang bayan, nagtatago sa likod ng kanilang kapangyarihan. Ngunit ngayon, alam ni Andrea na hindi siya nag-iisa. May mga taong tulad ni Marco, ni Judge Mendoza, ni Liza, ni Aling Feli, at ng buong bayan ng San Rafael na handang tumulong at lumaban para sa katotohanan at katarungan. At habang tumatagal ang gabi, sa kalmadong hangin ng San Rafael, alam ni Andrea na ang kwentong ito, ang kwento ng isang dalagang nagkunwaring pulubi upang ilantad ang katiwalian, ay magsisilbing inspirasyon sa marami pang mga taong maaaring mangahas ding lumaban, kahit gaano man kalaki ang kanilang kinakatakutan. Ito ang kwento ng lakas ng loob, ng katapatan, at ng walang hanggang paghahangad ng katarungan. Ito ang kwento na nagpapaalala sa ating lahat na kahit gaano man kalaki ang kapangyarihan ng mga taong tiwali, walang hihigit sa lakas ng katotohanan kapag pinagsama-samang inilantad ito ng mga taong hindi natatakot lumaban.